Mixi as gabi po sa ating lahat, okay? Kung ganon, hindi sa mabuting gawa maliligtas ang tao. Papasok ang mabuting gawa kapag nakilala mo ang kanyang salita, 'di ba? Sinabi sa 1 Peter chapter 1, faith, 'di ba? Kasama ng faith ang ano? Kung ang faith ay magsisimula po saan? Sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So hindi ka pipili ng pabor sa'yo, papasok ang pananampalataya, the more mong naririnig ang kalooban ng Panginoon. So sabi sa 1 Peter chapter 1, ang pananampalataya ay samahan mo ng ano? Mabuti. At ang mabuti ay samahan mo ng ano? Self-control. At ang self-control ay samahan mo ng ano? Pagpapakabanal. Okay? Mike? So, kung ikaw ay gagawa ng mabuting gawa at wala kang nanampalataya sa kalooban ng salita ng Panginoon, hindi ka maliligtas. Okay? Pero kung narinig mo yung buong salita ng Panginoon, pakikinig sa buong salita ng Diyos, malalaman mo kung ano ang sinasabi sa mabuting gawa. Papasok ang mabuting gawa pag ikaw ay nagkameron ng pananampalataya. Kasi kung gagawa ka ng mabuting gawa tapos wala kang pananampalataya sa kalooban ng Panginoon, hindi ka maliligtas. Okay? Kailangang mabago ang lahat ng ugali mo. Kailangang mabago ang lahat ng ayaw ng Diyos sa'yo. Yun po yun. Okay? So, kailangan nating mabago. So, mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula ng magdasal para po tayo ay makapagsimula na sa ating topic ngayong gabi. Let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoong Hesukristo, dakilang Diyos na aming tagapagligtas, na siyang bumaba dito sa lupa para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Panginoong Hesukristo, kami nagpapasalamat sa inyong pagmamahal, sa inyong kadakilaan, sa inyong katapatan, magpasawalang hanggan. Kami po, dakilang Diyos, ay nagpapakumbaba sa bawat araw at humihingi ng awa, Panginoon, na patawarin mo ang mga tao sa kanilang ginagawa. Hipuin mo ang puso nila, Panginoon, nang mabago ito sa inyong kalooban. Panginoon, alam po na sa bawat araw humihingi ng tulong sa inyong pamamaraan at hindi sa aming kakayahan. Panginoong Diyos, kapag po kami ay nagpakamero ng pride sa aming mga puso, saktan mo kami, Panginoon, para kami magpakumbaba. Kung kami nagkakamero ng pride sa aming mga kagustuhan, saktan mo kami, Panginoon, para kami magpakumbaba. Tatanggapin po namin ito, Panginoon, para kami ay pihitin ang puso at magpakumbaba sa inyong pamamaraan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami may nagkakasala ng hindi namin alam. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat kami ay makasalanan. Kayo ay Panginoon, walang ibang mabuti kundi kayo lamang. Panginoong Diyos, dakilang Panginoon, aming tagapagligtas, nawa po ay magising ang mundong ito sa kasamaan ng kanilang mga ginagawa. Nawa po ang may oras pa sa mga ganitong panahon ay maisip nila na ang buhay na ito ay hindi laro. Nawa ay maisip nila na ang buhay na ito ay hindi isang pangmatagalan. Kami ay isang bisita lamang sa mundong ito, Panginoon, na napadaan. At ang gustong ibigay sa bawat tao, pero hindi makikita sa mundong ito, kundi sa inyo, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat tunay ang inyong paghatol sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay naninimbang sa lahat ng tao. Ang taong gumawa ng masama ay susuklian mo kung ano yung ginawa niya. Pero ang taong gumawa ng mabuti ay susuklian mo sa kung ano yung kanyang reward, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa po ay maging maayos ang pag-share namin ng inyong salita. Bigyan kami ng katapangan, kabatasan sa inyong salita, Panginoon, na ipaglalaban namin hanggang sa kayo ay bumalik, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat at ang kadakilaan, Panginoong Diyos, Hesukristo, ay sa inyo lamang magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one living God. Amen. Okay? So,
Magpatuloy po tayo mga kapatid. Rods, mamaya na yan, Rods. Okay. Naglalag ako. Oo, naglalag ako. Hindi naman. Hindi. Okay, so hindi ako naglalag. So mga kapatid, magpatuloy na po tayo sa ating topic ngayon. So ang ating topic ngayong gabi ay Revelation chapter 17. ESB po yung gagamitin ko, okay? So, na-topic na namin to dati. Ang daming beses na namin na-topic to mga kapatid. Pero dahil po ata sa may mga hindi pa rin na, alam mo yun, hindi pa naririnig to. So, ta-topic na rin natin dito. Okay, so hindi ako naglalag. So mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, ang ating topic is the great prostitute. Revelation chapter 17, verse 1 to 10, okay? Rod, mamaya na, okay? Nasaan ang ating mga moderator? I-mute na agad si Rod. Mamaya na, Rod, magpapapansin, okay? Papansinin naman ni Miss Tinay. Mamaya na magpapansin, okay? So, mamaya na. Mamaya bibigyan ng lollipop. Okay, bibigyan ng lollipop. Anong gustong lollipop? Yung nasa mall? Ibibili agad pag ganun ang gusto, okay? Mamaya bibigyan ng fan na sign, okay? So mga kapatid, let's start for our topic tonight, okay? Revelation chapter 17, ilang beses namin itong na-topic mga kapatid, pero sa mga hindi pa po nakakapakinig, pakinggan natin. The Great Prostitute and the Beast, okay? When we say great prostitute, this is a harlot. Okay, harlot, prostitute, talagang pokpok. Ganon, pag sinabing pokpok, talagang kapokpokan ang nangyari. Okay? So, and the beast. So now, saan nagre-represent? This is a metaphor na itilalakay sa atin ng Panginoon. So, saan nag-symbolize ang the great prostitute? Naglalag po ako. The great prostitute. Mali Jeff. Great prostitute. Okay, saan nagsisimbolize ang prostitute? Mali rin po, hindi sa mundo. Okay? Ano ang harlot or great prostitute? Na-topic na natin to guys, ilang beses na. Alam kong alam niyo yan. Okay? Na-topic na natin to ng ilang beses. Na-topic na natin to ng ilang beses. Prostitute. Saan prostitute ang mga tao? Amen. Corrupt. Yes. Diba? Corrupted physical religious church. Okay? Ito ay physical na simbahan. Yan ang great prostitute, harlot. Talagang dahil sa kanila, ang tao ay nalasing sa sexual immorality. Ibinaba nila ang standard ng salita ng Diyos. Kaya nga binalaan niya ang generation to nung sinabi niya na kinausap siya ni na Peter, 'di ba? Lord, kailan mangyayari ang lahat ng ito? 'Di ba? Anong sabi ni Jesus? Nakikita mo ba ang simbahang 'yan? Wala ka ni isang nakatayong simbahan sa bato niyan na nakapatong. Ang lahat ng 'yan ay tumba. Okay? So, yes, beware of, alam mo yon, kayo ang templo ng Panginoon. So, kaya, yun na yun. May destiny na ang lahat ng tao. So, yan ang patutunguhan nila. So, great prostitute represent and symbolize of corrupted physical churches. Sa natin ngayon, na corrupt ang mga physical na church. Now, and the beast. And what is the beast? In book of Revelation 13, yun ang multitude of people, language, nation, okay? And languages. So ito
mahala nila, ayun, sexual immorality ang kinilabasan. Look, the people of this world. Then one of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, di ba? Yung last sa seven angels na natapik natin kagabi about the wrath of God. Kita natin at bago siya. Naglalag po ako. Ako ang lag. Ako. Hindi naman. Kaya kailangan... Ay, naglalag ako. Ay, nagba-blurred. Wait lang. Paano ba to ayusin? Maayos ba siya? Pero hindi ata. Good connection to ako eh. Wait lang ha. Okay. Ito okay na? Okay na po? So, magpatuloy tayo mga kapatid. Baka signal ko nga. Baka signal ko. Hi, signal ko. Signal ko. Relive tayo guys. Gusto nyo relive tayo? Signal ko. Wait lang. Signal ko nga ata. Lag na lag. Grabe. So, siguro relive ako guys. Super lag daw eh. Relive ako guys ha. Relive po si Miss Tina yung mga kapatid. Eto, yung mahina lang. Mahina lang guys. Okay, bago tayo mag-start. Okay. Ang ingay din dito eh. Oo, siguro po dahil sa panahon, no? So, sabihin niyo pag masyadong malakas yung song, hindi naman. Wait lang po ha. Okay na. Ayan. Okay na po. So, mga kapatid, let's start for our topic tonight, okay? Mamaya na mag-bash, okay? Bibigyan ng lollipop pag nag-bash, okay? Okay, so, mga kapatid, anong sabi dito? Magpatuloy po tayo? Hindi pa? Okay na? Mas maayos? Okay. Sa mga kapatid, ano po ang sabi dito na tinalakay? Ay, napindot ko yung mic. Ayan. Mas okay. Mas okay na. So mga kapatid, sabi po dito, magpatuloy tayo. The Great Prostitute. Di ba natalakay natin kahapon? Rinig pa rin yung background. Guys, sira na yung mic ko. Ang dali namang masira nito. Ilang buwan lang to sa akin eh. Wait lang palitan ko yung mic. Ang dali namang masira. Siguro dahil gamit na gamit. Okay. So, palit tayo ng isang mic. Mas okay. Mas okay to?
Okay na po. Seryoso mga kapatid, same lang. Ala, anong nangyari? Wait lang. Eto. Ganun pa rin. Eto. Okay na. Ayan, okay na. Kinabahan ako. Kala ko nasira na talaga. Okay. So mga kapatid, tayo ay magpatuloy na sa ating topic ngayong gabi. Okay? Ano pong sabi dito? The Great Prostitute. So sinasabihan tayo about sa kung ano yung ipinakita ng Panginoon kay John at ipinapakita sa atin bago mangyari. Okay, bago matapos at hatulan ng Panginoon ang lahat ng tao. Sinasabi dito, Revelation chapter 17 verse 1 to 10, the one of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, "Come, I will show you the judgment of the great prostitute who seated on many waters." Waters, di ba? Now, a great prostitute na siyang sumakmal. Talagang sinakita nyo naman kung gaano kadami. Di ba sinabihan nga tayo ng Panginoon na in this generation, false Christ and false prophet will arise in this generation. So kitang-kita natin sa great prostitute kung gaano kadami who seated in many waters. So waters, in many waters, it is symbolized of what? Saan nagsisimbolize po ang many waters? Okay? Saan nagsisimbolize ang waters, mga kapatid? Saan? Saan? On many waters. Multitude. Ma'am Maricel, magandang gabi po. Ma'am Maricel, ngayon ko lang po uli kayo napadaan para dito. Hello po, multitude of people, languages, and nation. Paano po natin nakuha yon? Pumunta tayo sa Revelation 15. Revelation 17:15. Okay? Hello po, Ma'am Maricel. Magandang gabi po. Makukuha nyo kung yung many waters. Okay? So, pumunta kayo ng Revelation 15:17. Sabi doon, the water that you saw where the prostitute is seated are people, multitude of nation, and languages. So, napakadaming tao. Kita nyo, kaya nga even the elect deceive, mga kapatid. Kita nyo, even the elect deceive. So possible, ito ay great fall away. Talagang malalang fall away to, mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay galit sa henerasyong to. Okay? Kita nyo, anong sabi dito? Magpatuloy po tayo. Verse 2. Okay, Revelation chapter 17, verse 2. Many waters with whom the kings of the earth have committed sexual immorality, and with the wine of whose sexual immorality the dwellers on earth have become drunk. So sinasabi dito na kings of the earth, ang mga anak ng Panginoon, ay committed kita nyo naman, mapapagkailaban natin ang henerasyong to na sexual immorality. Tingnan nyo nga ang social media, tingnan nyo ang blue app, tingnan nyo ang dating app, tingnan nyo yung mga kung ano-ano, di ba? Nagli-live-in ng walang takot sa Panginoon, walang pagbabago. Kitang-kita natin na talagang walang respeto sa ating Panginoong Diyos. Simba now commits sexual immorality later. Ganyan tayo before, but binago tayo ng Panginoon. At dahil ito sa mercy at grace ng Panginoon, para tayo ay mabago. Kaya sinasabi dito na ang mundo,
is committed by sexual immorality with the wine of sexual immorality, the dwellers, pag sinabing dwellers, naninirahan on earth become drunk. Lunod, talagang lunod na lunod, di ka? Wan ko sawa. Naniniwala kayo pag ang tao, pag ang tao ay, anong tag dito? Nagtitingin sa social media, nagtitrending ay yung mga kalaswaan. Diba? Naniniwala kayo? Pero pag usapang Diyos, usapang kagustuhan kaloob ng Diyos, akala mo magte-trending yan? Dededmahin niya ng tao, ganyan kasama ang tao. Amen? Diba? Pag mga usapang mga kagustusan, Gina G, yes, scroll agad. Pag mga, alam mo yung mga kagustuhan ng kanilang laman, talagang, talagang takam na takam. Diba? Kaya sinasabihan dito, the dwellers of the earth have become drunk. Lasing na lasing sa passion ng sexual immorality. At dito ay tinalakay, may isang taong nag-share ng kanyang saloobin nung ipinakita ng Panginoon ang mangyayari sa Judgment Day sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Ano ang nangyari sa kanila? May isang babaeng blonde. Okay? Anong sabi ng lalaki doon? I saw a woman. A blonde woman. He has a many followers on social media and blew up. Sabi niya ganun. Then he posed everything he wanted. A sexy, a wanted like, he doing everything he wants. Then many men will always watching to her. And sinabi ng Panginoon sa kanya, I do not judge you by what you do, but I judge you to those who receive of what you did. Sa mga taong naka-receive, sa mga taong nakakita ng ginawa mo. Every other day, 300,000 people die the blood on the shed of their hands because of what you post. Ano ang sabi ng babae? Hindi siya makapalag kasi ginagawa niya. Then the Lord said, depart from me. May malaking parang sobrang bilis daw na pintuan na bumakas at hinila-hila ng anghel yung babae at itinapon sa lake of fire. Totoo yan. Ganyan ang magiging hatol. Pero kung tatanggapin mo ang Panginoon, mababago ka dito, magiging maayos ka, lalakad ka, mamumuhay ka na kaalob, hindi ka hatulan ng Diyos. Kasi anak kanya, ikaw ay naghirap ka na dito, di ba? Naghirap ka na araw-araw lumakad sa kasamaan ng mundong ito, so hindi ka hatulan ng Diyos. Pero kung ikasakasa ka nakikiayon sa sistema ng mga yan, maniwala ka, He will not give mercy on Judgment Day. Tingnan mo ang tao, lasing na lasing ang tao sa sexual immorality. Talagang halos become drunk. Talagang pag nakakita ng, talagang want to sawa. So kitang-kita natin at hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Tao ang sinungaling. Mga meron daw Hesukristo pero mga manyakis naman. Babae, mga palalaki, walang paglagyan. Pare-pareho na. Amen? Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. The dwellers on earth become drunk, lasing na lasing, mga kapatid, ang mga tao sa sexual immorality. So, kitang-kita natin ngayon. Verse 3, and he carried me away in the spirit into a wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast that was full of blasphemous name, and it had a 7 head and 10 horns. So nakakita daw siya ng woman. So woman represent of church. Diba? Woman represent in Book of Revelation kasi Jesus is a bridegroom. Jesus is a bridegroom. So ang bridegroom kailangan ng asawa. So tayong asawa ng Panginoon, kaya kailangan tayong linisin. Amen. So sabi dito, he become drunk. So nakita, carried by spirit,
So, ito ay ipinakita carried by spirit ang isang babae, a harlot, a prostitute, on scarlet, sitting on a scarlet beast that full of blasphemous. Kita mo? Puno ng Why? Bakit blasphemy? Bakit nila na blasphemy ang Panginoon? Binaba nila ang standard ng salita ng Diyos. Kaya ang mga taong pumapasok ngayon sa kanilang simbahan ay walang takot gumawa ng mali sa harap ng Panginoon. Natatakot silang makita magkamali ng mga tao pero hindi silang natatakot makita na ang audience lang ay ang Panginoon. Mas natatakot ako doon. Na nakakakita lang sa akin ay ang Panginoon. Okay lang makita ng mga tao ang mali ko. Ayos lang yan kasi laging gagamitin ng Panginoon ang mali mo. Pero pag ang Panginoon ang audience mo lamang, ay nakakatakot yan. Kasi kita niya lahat. Diba sabi nga sa Book of Revelation, God has 7 eyes. Pag sinabing 7 eyes, kita niya talaga kahit saan. Diba, lampasan ang tingin, tuldok ng buhay ng bawat tao. Sir Joshua, magandang gabi po. Diba? Ito na yung nangyari. Naging program. Alam mo, naging entertainment. Guys, ganito kasi yan eh. Kung bakit ang Panginoon ay nasasaktan, yung Sunday service ay naging program. Naging entertainment. Alam niyo yung entertainment? Pakulo. Yung parang, wala lang. Nagsisimba ka lang for entertainment. Gusto mong ine-entertain ka lang. Yung kaya nga mga tao ay antok na antok. Diga, minsan makikita mo sa simbahan, mga antok na antok. Kasi nga, paano ka gaganahang makinig kung hindi mo binabatasan ang turo ng Diyos? Paano ka gaganahang makinig kung hindi nakikitaan ang kagustuhan ng lagi niyong sasabihin that God, meron silang, hindi ko alam kung bakit hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. Kukuha sila ng verse, yung verse na yun, palalaguin lang nila. Paiikutin, di ba? Umattend kayo ng Sunday service sa lahat, sa lahat ng Protestant. Umattend kayo ng Sunday service sa mga Protestant. Kasi ang Catholic, alam na natin, ang Catholic is prosperity talaga sila eh. More on parang dula-dulaan or poem. Di ba? Pero umattend kayo sa Sunday service ng mga Protestant. Ang laging sasabihin nila dyan, may kukunin silang verse. That verse, yes, i-memorize nila. Paiikutin lang nila yan. Meron silang category sa isang verse na yan. Pag sa isang verse na yan, lalagyan nila yan ng 5 category. Paiikutin lang nila yan hanggang sa walang, alam mo yun, hanggang sa walang nangyari sa buhay ng tao, hindi na bago ang pananaw, kagustuhan, at irespeto ang Panginoon. Walang nabago. Kaya ang Diyos, hindi ko alam kung bakit hindi nila mabasa. Hindi ko alam ewan ko kung bakit hindi nila mabasa ang salita ng Diyos sa harapan ng tao ng buo. Why? Binulag talaga sila ng Diyos. Naniniwala kayo? Naniniwala talaga kayo? Yan na lang yung kaya niyong sabihin sa akin. Diba? Puro panlalait. Pero alam mo yun, the end of the day, hindi naman ako maapektuhan dyan. Wala na kayong ginawa sa akin kundi panlalait. Kasi alam niyong binabatasan ko ang salita ng Panginoon. Wala na kayong ibang ginawa sa akin. Akala niyo hello, hindi na ako ma-offend sa mga ganyang bagay. Sa dami kong pinagdaanan sa buhay bago ako gamitin ng Panginoon, hindi na ako masasaktan sa mga sinasabi niyo. Okay? Tingnan niyo. Diba? Naging entertainment. Naging idolatry. Yung sasabihin mo, magsisimba ka ng ganito kasi nandiyan ng Diyos. Kingdom nga ang ipinahahanap sa'yo, bakit ka magsisimba? Seek ye the kingdom of God first. Amen? Kaya kita mo, walang respeto ang mga tao sa Panginoon. Kaya tingnan nyo anong sabi dito. And the woman sitting on a scarlet beast that was full of blasphemous. Punong-puno ng blasphemy. Okay? Blasphemous names, and it had 7 heads and 10 horns. So 7 heads and 10 horns. Doon muna tayo sa 7 heads. 7 head represent of
Saan po nagre-represent mga kapatid ang 7 heads? Natapik na natin to dati. Ang 7 heads ay saan po na representation of an empire. Amen. 7 heads is a representation of 7 empire. No? So mga kapatid, ano ang empire na nakita ni Daniel in Book of Revelation before? Meron siyang nakita about Nebuchadnezzar, di ba? Nebuchadnezzar, you are a great king. You are a great king, Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. So dito ay malalaman natin kung ano yung 7 empire. Okay? Pero ipagpatuloy muna natin siguro dito pababa. Mamaya natin talakayin kung ano yung 7 empire. Okay? So, sinabi dito, kasi mababasa rin naman natin dito sa baba. 7 empire, wait lang. The heads. Anong verse na tayo, guys? Full of... Anong verse na tayo? The woman... Anong verse na tayo, guys? 4? Okay, 4. Verse 4. Anong sabi dito? And 10 horns. So, 10 horns, saan po nagre-represent ang 10 horns? Mga kapatid, saan nagre-represent ang 10 horns? Oo, 10 horns. Saan nagre-represent po ito? Ang 10 horns. 7 mountain kingdom. Ang 10 horns ay saan po nagre-represent? Mga kapatid, saan po nagre-represent ang 10 horns? Tandaan niyo pa kung saan nagre-represent ang 10 horns? 10 horns represent of power, royalty. Okay? To make desolate the people of this world. Para kainin nila ang kanilang mga laman. Okay? So, 10 horns represent of royalty. Okay? Power. Now, sinabi dito, yes, governmental authority. Okay, this is power. Okay, authority nakitang-kita natin sa iba't ibang panig ng mundo. Talagang pinalalakad ang tao saan? Sa laman. Pakinggan natin. Verse 4, okay? The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and jewels pearls, holding in her hands of golden cup of full of abomination and impurities of her sexual immorality. So ito daw woman ay nag-arrayed ng punong-puno ng palamuti. Ayaw nga ng Diyos yan. Di ba napakinggan nyo nga kay Paul sa Acts nung may pinagaling si Peter at saka si John na isang bulag. Correct me if I am wrong kung si Paul at si John nyo. Si Peter at si John. Diba? Sinabi doon ni Peter, wala kaming pera. Diba? Pero kaya naming pagalingin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Bakit hindi nakikita yung comment, guys? Napipilter yung comment. Pilay, sorry, hindi bulag, pilay. 'Di ba? Ngayon, nagulat muli sina Peter. Pamula nung napagaling nila yung pilay. Ang nakita nila dun sa pilay, nagpatayo ng simbahan ng punong-puno ng palamuti. Yan ang simbahan. Ang daming etchos. 'Di ba? Pero hindi mo naman mabago ang buhay. Bakit kaya ganun? No, nakakainis lang kasi alam nyo, nainis talaga ako sa mundong to. Sobra.
Ang daming deceive. Sobrang dami. Kita nyo, wala man lang respeto sa Diyos. Kaya ang Panginoon ay gigil na hatulan at parusahan ng tao ngayon. Kasi sinasabi na sa inyong harapan, ayaw niyong maniwala. The proof is to see, to believe para sa kanila. Ay, paano mababago ang buhay mo? Paano ka magkakameron ng pananampalataya kung ganyan ang pamantayan ng tao? Paano? Kunwari ganito ha. Kunwari, eto na tayo ha. Kunwari, eto lang ha. Hindi ko naman inaano yung kagustuhan ng Panginoon kasi Panginoon pa rin yung masusunod. Ganito lang. Kunwari. Example lang natin to. Deceive ang tao ngayon. No, deceive. Ngayon, babalik yung Panginoon. Ngayon, pagbalik ng Panginoon, bibigyan ng Panginoon ng tao na rotation. Rotation, parang i-refresh niya. Sasabihin ng Panginoon, iimik siya. Magsasalita ang Panginoon, deceive kayo, ganyan-ganyan, ito ang totoo, ito ang dapat, ito ang ganyan-ganyan. Magbabago kaya ang tao? Isipin nyo, kunwari, nagsalita na ang Diyos nagsalita siya dyan. Sabi niya, mali yan, hanapin niyo ang kingdom ay nasa inyo, ganito, ganyan-ganyan. Ngayon, nagsalita ng Panginoon, nagulat ang lahat ng tao ay ganito, ganyan. Tatanungin ko kayo, magbabago kaya ang rotation ng mundo? I mean, hahanapin kaya nila ang kingdom ng Panginoon? Tapos, ang tao kaya ay marirefresh? Magkakameron kaya ng tama ang lahat sa mundong to? Pag ganun yung ginawa ng Panginoon? Kaya ang tatanungin ko, pag gano'n ang ginawa ng Panginoon, magsasalita siya dyan, sa heaven ngayon. Sasabihin niya na, mali ang ginagawa nyo, hanapin niyo ang kingdom ko, ganyan-ganyan. Siyempre, marirefresh ang lahat ng tao. Kayo, isipin nyo, ang mga tao kaya ay magbabago noon? Talagang aalisin kaya nila yung mga gawa ng tao? Aalisin kaya nila yung mga gawa ng mga kamay nila? Magfo-focus kaya sila sa mga sarili nila para sa Panginoon? Isipin nyo, ganun kaya yung mangyayari? Or dead na pa rin sila? Or dead na pa rin ang tao? Ito nga yung naisip ko, Ma'am Prima eh. Ma'am Prima, ito nga yung naisip ko. Baka hindi pa rin sila maniwala. Yung ganun, baka hindi pa rin sila maniwala. Ang pride pa rin ng tao na, hindi. Syempre, oo, nagsalita ng ganyan ng Panginoon, pero ipagpapatuloy ko pa rin yung, di ba? Yes, ang katigasan pa rin ng ulo. Yung kailangan ka pang parusahan, pahirapan sa kabilang buhay bago ka matuto. Naniniwala kayo, yung mga tao ngayon, yes, ito na nga yun eh, baka isipin nila, science lang yan, baka hindi talaga yan ang Diyos. Yung ganon. Hindi ko na alam. Yung gusto pa silang pahirapan ng Panginoon bago magsisi. Diba? Like kunwari, ganito. May mga tao sa hell ngayon na nagsasuffer, di ba? May mga tao sa hell na nagsasuffer. Ngayon, dahil may mga taong nagsasuffer ngayon sa hell, mga kapatid, nagmamakaawa ngayon sila sa Panginoon. Ngayon, yung taong yon na aalis, kunwari, siya ay, pagpalagay natin 20 years nang nagsasuffer sa hell. Yung taong yun, pag nagsasuffer doon, tapos aalisin siya doon ng Panginoon, ibabalik dito, magbabago kaya talaga siya? Baka magbago, no? Yung parang kailangan ka pang saktan, kailangan ka pang pahirapan, kailangan ka pang anuhin ng Panginoon para malaman mo kung gaano siya ka mapagmahal. No? Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa mga tao. Talagang wala talagang takot. Naniwala kayo, wala talagang takot. Wala talaga silang takot. Oo, yung maranasan nila yung kabilang buhay, tapos ipatikim ng Panginoon ang sakit at hapdi ng ginawa nila sa Diyos, di ba? Amen. So, dito, itinatalakay sa atin yung about sa impurity na daladala ng women na puro palamuti. Puro palamuti ang pinapaganda pero puno ng sexual immorality, abomination, at karumihan. Impurities. Tingnan nyo ha, they are full of abomination, impurity, and sexual immorality. Why? Ibinaba nga nila ang standard ng salita ng Diyos. Ibanaba nila ang turo ng Panginoon. You cannot
low the standard, the whole counsel of the living God. Kaya nga nandyan ang buong salita para sabihin ang grace at ang counsel ng Panginoon. Sabihin ang biyaya at sabihin ang ayaw. Sabihin ang hell at sabihin ang heaven. Sabihin ang pagmamahal, sabihin ang justice. Hindi ka pwedeng magsabi ng magsabi, binababa mo ang standard ng Panginoon. Pag laging biyaya, 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 lahat ay biyaya. Ibinababa mong standard ng Diyos. Kasi ang totoong biyaya ay hindi matatagpuan sa mundong to. Ang totoong biyaya ay matatagpuan ng tao sa kabilang buhay kasama ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Diyos ay hindi dumating dito para ibigay ang desire ng tao. Ang Panginoon ay dumating dito para alisin ang dreams at desire ng tao. Hindi siya kaya napunta dito para maniwala ka sa mga desire, sa mga pamahiin mo. Dumating ang Panginoon para alisin niyang mga ganyang dreams mo sa buhay. Diba? Ang biyaya ay kaligtasan ng tao, hindi yung mga biyaya ng ikaw ay naging cum laude, hindi yung biyaya na ikaw ay natanggap na promote ng ganito. Parte na lamang yan ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin dito. Pero ang biyaya ng Panginoon ay kaligtasan nung pinagtagumpayan niya ang kamatayan, spiritual. Akala ng tao ay pwede silang manahan ng manahan sa kasamaan ng mundong to. Ang lahat ay may oras. Sinabi na yan ni Solomon. Ang lahat ay may oras. May oras ng paggawa ng kasalanan, pag-enjoy. Ginawa na natin lahat yan. May oras ng pagbabago. May oras ng awa. At may oras ng pagtutubos. At may oras ng paghahatol. Lahat ay may oras. Kaya yung awa na ibinibigay ng Panginoon ay sobra pa sa sobra. Amen? Kaya sinasabihan tayo dito, this is the impurity of a woman. Impurity ng who was arrayed by purple, scarlet, abomination. Kaya anong sabi ng Diyos? Verse 5, Revelation 17 verse 5, and on her forehead was written a name of a mystery, Babylon the Great, the mother of the prostitute and of earth abomination. Ito ang sentro ng tao. Babylon the Great. The mother. Siya ang ina ng Babylon. When we say Babylon, it is the world. Siya ngayon ang center, the mother of prostitute. Siya ang sentro ng mundo ngayon. Siya ang tinitingala na gawa ng tao. Sinabi na ng Panginoon, diba? Ginawa ko ang mundong to, heaven, at ang mundong to ang pahingahan ko. Hindi ko, yes, one voice po, rebellion. Hindi ko kailangan ng gawa ng tao. Kasi kita nyo kung gaano kalaki ang Panginoon, ha? Pahingahan lamang niya ang mundo, apakan lamang niya ang mundo. So, ibig sabihin, pag sinabi niyang ginawa niya ang heaven at ginawa niya ang mundo, hindi kailangan ng gawa ng tao. Ang kailangan niya ay tao. Kasi gawa niya ang tao sa kanyang imahe. Perfect by everything creation. Ay akala ng tao lagi ay kaya nilang palitan ang gawa ng creation ng Panginoon. Kita nyo, the Babylon the Great, the world, the mother of prostitute, sentro siya ng mundo. Diba? Ang daming simbahan na nakatayo sa buong mundo. May chapel, may malaking simbahan, may sobra-sobrang laki. Tapos pag kunwari, alam mo yung mga exclusive pang simbahan, yung bawal kang pumasok. Kasi exclusive lang yan para sa mga ganito. Diba? Kita nyo, pera-pera na lang. Amen? Pera-pera na lang ang tao. Yung hindi siya pwedeng buksan, yung bawal siyang ganitohin, kita nyo? Kaya ang Panginoon ay binibigyan ng babala ang mga tao kasi kitang-kita nga ng Panginoon na wala, ang tigas talaga ng tao, hindi ko alam kung bakit. Talagang matigas ang tao, mga kapatid. Kita nyo ang sabi dito, ha? Verse 6, and I
So, the woman drank with the blood of the saint and the blood of martyr of Jesus Christ. So, the woman, kita natin, the church, di ba, ay uminom, no? Ito yung the rest of the offspring na tinatalakay dito, okay? The rest of the offspring, okay? Whose bahay dalanginan. Ma'am G. Benz, ito po kasi yan. Alam naman po natin na wala naman sanang problema, mga kapatid, kung ang turo ng simbahan ay talagang nabibigyan ng kabatasan ang salita ng Panginoon. Actually, kung makakita lang po ako ng simbahan, ako po mismo dadayuhin ko yung simbahan na yan para pakinggan ang turo nila. Maniwala po kayo. Kahit chapel, makakita ako sa chapel or simbahan na talagang binibigyan ng, dito sa Pilipinas lang guys, sa Pilipinas lang, kahit saan sa Pilipinas, ako po mismo ang dadayo para makinig at magpasalamat at magbigay ng, alam mo yon, ng kahit siguro mga pruta, ako po mismo. Kaso wala talaga akong makitang, alam mo yung binibigyan nila ng, hindi talagang piniplis na lang nila yung mga tao para hindi umalis sa kanila yung membro nila. Yung ganon. Yung piniplis na lang nila yung tao. May nakita po ako sa isang yes, parang pare-pareho na lang sila ng sinasabi, no. Ito nga yun kaya ang Panginoon ay nagagalit, mga kapatid, kasi nga harap-harapan na sinasabi sa atin na akala ata ng tao ang deception ay basta deception, na parang hindi, ang deception po ay hindi mo maaalam na deception. Parang ganon. Kasi ang itinuturo nila ay, anong tag dito? Salita ng Diyos. Kaso hinaluan nila ng katotohanan at kasinungalingan. Okay, hinaluan nila ng lies. Iyon po ang malalang deception ngayon. Yung deception, alam naman natin pag sinabing hindi nila tinatanggap si Jesus, alam naman talaga nating deception yan. Okay? Pero ang dami po kasi ngayon, deception na tinatanggap nila si Jesus pero walang proseso. Yun ang deception. Malalang deception na nangyayari ngayon. Kaya kita mo ang tao, walang proseso, nagsisimba ang sama-sama ng ugali. Nagsisimba may naniniwala kayo sa church pews ngayon, punong-puno ng unforgiveness, punong-puno ng mga kasalanan ng taong walang pagbabago. Ang choir, puno ng sexual immorality. Meron po akong kakilala. Siya ay tagalinis or nag-aano sa simbahan. Naniniwala kayo na, alam mo yon, nung nasabi sa akin niya, na alam mo kung anong ginagawa ng mga, hindi ba ako nanguhusga, ito yung sinabi lang sa akin. Ang ginagawa ng mga pari doon ay nagkasugal. Nag-chess. Alam mo yung chess? Pag wala silang mass or something na ginagawa, tara. Yun ang gawain. Imagine, kita nyo ha, may hindi nakikita ang tao na nakikita ng Panginoon. Naniniwala kayo? Ito pa, isa pa. Patago. Ito yung sinabi ng Panginoon sa 1 Timothy. There is a sin that lantaran. Kitang-kita natin ang lantaran na ginagawa ng sin ng tao. But there is a sin will not reveal but later. Pero ipapakita mamaya sa hatulan. Eto pa. Meron po isang kaibigan. Siya ay nandun sa church na yan. Siya ang naging dahilan kung bakit naghiwalay yung asawa. Doon. Pastor mismo ang dahilan. Pastor mismo ang dahilan ng paghiwalay ng mag-asawa. Imagine? Tapos hihingi ka ng mercy sa Panginoon? Hihingi ka ng awa. Ikaw mismo ang sumira ng pamilya na dapat na tinuturuan at pinapatatag mo? Gaano kasama ang tao? Amen? Kaya walang batas dahil mismo sa inyong nagtuturo, hindi nyo binibigyan ng batas. Kaya walang batas kasi mismo kayo mismo ang nandyan na hindi nagbibigay ng batas. Amen? Ang daming patagong ginagawa ng mga yan na Diyos ang nakakakita. Kaya nga sabi ng Diyos, sa Proverbs, it is better to trust on the Lord than to people.
Sinabi sa Proverbs, it is better to trust the Lord than to people. Mas mabuting magtiwala sa Panginoon. Diba? God cannot be mocked. Hindi po ako yung tama dito, sir. I-clarify ko lang po mga kapatid, hindi po ako yung tama. Ang Diyos po ang tama. Kasi ako, hindi ko rin to alam before. Ginagawa ko rin yung mga mali before. Okay? Hindi ko rin po ito alam ha. Kasi before, makasalanan din akong tao na binago at nagkameron akong takot talaga sa Panginoon para respetuhin siya. Sundin ang kaloob niya. Kasi kung hindi ka talaga gagawa ng, alam mo yon, ng kagustuhan ng Panginoon, talagang God cannot be mocked. Hindi ako ang tama. Ito ang tama. Salita ng Diyos ang tama lang. Siya lang talaga ang tama. Hindi tayo. Talagang binibigyan niya lang talaga ng awang ang mga tao. Diba? Amen. Kaya tayo sinasabihan dito mga kapatid, magpatuloy tayo ha. When I saw, ilang verse po ang ipinaloob sa iglesia ng inari niyang ganap? Sir, hindi ko, ilang verse po saan sa isang chapter ng talata? Yun po ba yun? Verse 7. Oo, verse 7 na tayo. When I saw her, I marveled greatly. So, nung nakita daw ni John, yung woman, yung church, nag-great marvel daw siya. Natuwa siya. Pumalakpak daw talaga. Natuwa siya. I marveled. Yes, ang galing naman ng church na yun. Ang galing-galing naman. Ito ang sinabi ng anghel. But the angel said to me, verse 7, why do you marvel? Ba't ka natutuwa? Ba't ka namamangha? I will tell you the mystery of the woman and the beast with the 7 heads and 10 horns that carries her. Ipapakita ko sa iyo ang babaeng yan, ang church na yan, at ang mga tao na may 7 heads. Empire to eh. Empire. Okay? And 10 horns that carries her. Actually, Sir Vlog, Vince, Ma'am Sir Vlog, ito lang yan eh. Dumating man po ang panahon sa hatulan, hindi magmamatter dito kung ano yung turo ko, ang magmamatter po dito is kung paano mo tinuturuan ng taong magbago sa kasamaan ng mundo. Okay? Yun po yung magmamatter kasi dito eh. Kung paano mo tinuruan ng taong magbago ng kanilang laman. Diba? Marami pong iba't ibang turo ang mundo, sobra. Pagdating sa Biblia. So, talagang sobrang dami. Pero ang magmamatter dito, naturuan mo bang ang tao na alisin ang kanilang pagnanasa sa laman? Diba? Sinabi ng Panginoon, it is not matter will Jew or Greek, circumcised or not. Anong sabi doon? But those who are live for Christ. Ang magmamatter, namumuhay ka ba sa kaloob ng Panginoon? Yan po yung magmamatter dito eh. Kaya hindi ako magmamatter dito kung gaano ako magturo or what. Hindi po. Ang magmamatter kasi dito kung paano ka mamuhay sa mundong to. Kung tumatanggap ka ba sa ayaw ng Panginoon? Kung tumatanggi ka ba sa gossip? Kung tumatanggi ka ba sa mga desire ng mundo, passion ng mundo, awayan, yan po yung magmamatter sa Panginoon balang araw. Sa lahat ng kasamaan ng ginagawa ng tao, yan po yung magmamatter sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibibigay ko yung reward nyo. Ako ang magbibigay ng reward nyo. Ginagalit nyo ko, sukdulan ang galit ko. Yan po yung magmamatter eh. Ang daming turo ng mundo. Amen. Paano ka mamuhay? Yun lang. Paano ka mamuhay? Kung ang tinuturuan mo ba ay nagkamero ng respeto, takot, at higit sa lahat ay pagmamahal sa Panginoon. Yun yun mga kapatid, okay? Maraming sasalangat na mali yan, ganito yan, ayos lang. Ang magmamatter, paano ka mamuhay? Paano ka mamuhay? Yun yun. Okay? Amen. So mga kapatid, magpatuloy tayo. Verse 8, anong sabi dito? The beast, the 7 heads and the 10 horns that carries her. The beast that you saw was and is not. Tingnan nyo ha. Beast. Ano nga po ang beast? Multitude of people, language, nation.
Paano natin nakuha yon? Revelation 13. Kung paano natin nakuha yung beast. Revelation 17, verse 15 to 16. Kung paano nakuha ang beast. Okay? Mga taong walang Diyos. Mga taong sumusunod sa kalayawan ng kanilang laman. Tingnan nyo. The beast that you saw was and is not and is about to rise from bottomless pit. Hindi daw po siya lalabas para mang-deceive. Okay? Nagigets niyo ako? Nakakasabay kayo? The beast that you saw, yung tinatalakay na beast, ay hindi magpapakita, hindi lalabas from bottomless pit and go to destruction at para mang-destruction, mang-deceive. Bakinyangan nyo. And the dwellers on earth whose name have not written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast. Anong sabi? The dwellers, mga taong naninirahan sa mundo. Yes, naninirahan po ako sa mundo, naninirahan kami sa mundo mga kapatid, pero ang kaloob o kagustuhan po namin, ang pag-iisip ay wala na sa mundo. Lumalakad kami sa mundo pero hindi kami kaisa ng mga taong makamundo. Hindi kami gumagawa ng ayaw ng Panginoon. Ano po yun? Ayaw niyang mag-iinom, ayaw niya ng ganito kasi ang aming audience ay ang Diyos. Ang aming audience ay siya lang. Okay? Kung sabihan man kami ng self-righteous, ayos lang. Kasi ang audience namin ay ang Panginoon at hindi ang tao. Kita niyo ang sabi ha? The dwellers on earth. So, ibig sabihin, yung beast from bottomless pit ay sino? Mga tao. So, sino ang Antichrist? Dwellers on earth. Mga taong wala sa kaloob ng Diyos. Whose name is not written from the book of life. Nung nakita nila ang beast, they marveled. Sila yun. One voice. Iisa sila ng gusto. Tingnan nyo. Pag sinabi mo to sa mga tao, mumurahin ka pa. Kita nyo kung gaano kasama. Pag sinabi mo to sa mga tao, galit na galit. Wala namang problema sa meron, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, bibiyayaan ka pa niya. Walang problema po sa meron. Maniwala kayo. Basta nasa kaloob ka niya, bibiyayaan ka ng Diyos at wala pong problema dyan. Nagkakameron kasi ng problema kapag sobra mong pagmamahal sa pera. Diba? Nagkakameron ng problema kapag ang tao ay sobrang magmahal ng pera. Dyan po, nagkakameron ng problema. Walang problema sa meron. Ang problema, pagmamahal ng pera. Kaya sabi dito, pakinggan natin. The beast, the foundation of the world marveled to see the beast because it was and is not to come. Tingnan nyo ha. Are you with me? The foundation of the world will marvel. Pag sinabing foundation of the world will marvel, mga tao, will marvel, magsasaya. Because it is not and it was and is not to come. So, ang beast daw po ay hindi lalabas. Hindi daw po lalabas ang beast. Tingnan nyo ha. And the dwellers on earth whose name have not written in the book of life. Mga taong naninirahan sa mundo na hindi nakasulat ang pangalan sa book of life. Tama ang sabi. Of the foundation of the world will marvel to see the beast. Because the beast, it is was and it is not to come. Hindi siya lalabas. This call for a mind with the wisdom. The 7 heads are the 7 mountain on which the woman seated. Wisdom. If isa-search nyo sa Google ngayon, what is 7 mountains? Ang lalabas dyan is empire. Ngayon, what is the 7 empire? 7 empire is Egyptian, Assyrian,
Babylonian, Medo-Persia, Greek, Roman. Ano yung panghuli? The world. Okay? Walo to. Walo siya. Kaso yung pangwalo ay sinama na doon sa mundo. Okay? Kita nyo ang empire nun. 'Di ba? Slave lagi ang mga tao. Kita nyo sa Egypt, kung mababasa nyo, sa Egypt, ang mga tao ng Panginoon ay slave. Kita nyo sa kay King Nebuchadnezzar, sa parte ng Medo-Persia, nung nakikipag-away, digmaan, 'di ba? Lahat ng empire ay laging ini-slave ang mga tao. Tingnan nyo ngayon ang mundo. Kung saan slave ang tao. 'Di ba? So the beast, the seven mountains, yan ay empire, represent of empire on which the woman seated. So, ang empire is, ngayon kitang-kita natin, 'di ba? Talagang umupo ang women, ang simbahan, ang church sa empire. Kung bakit na slave ang tao. Verse 10, they are also 7 kings, 5 of whom have fallen, one is, the other is not yet to come. But, and when he does come, he must remain only a little while. Ito na yan. So, 5. Para makuha natin kung paano empire yun, may mababasa kayo kay Daniel about prophesy kay King Nebuchadnezzar. Sinabi doon, there are the 7 kings, 5 who have fallen. So, ang tinatalakay dito ay nung panahon ni John. Ito ay panahon ni John. 5 who have fallen. So, sa panahon ni John, 5 ang tumbado doon. Egypt, Assyrian, Babylonian, Medo-Persia, Greek. Okay? Yan yung 5 fallen. 1 is. Okay, 1 is. So, 1 is, ano yung panahon ni John na nananahan sa panahon ni John dati? Na nagpako sa Panginoon, anong empire yon? Kasi 5 have fallen. So, yung empire sa panahon ni John ay anong empire yon? 5 have fallen, Egyptian, Assyrian, Babylonian, Medo-Persia, Greek. Ano yung 1 is, yung empire sa panahon ni John na isinusulat niya ang Book of Revelation? Ano yung last empire doon? Yung isang empire doon? Roman Empire. 1 is, and ano sabi doon? This is 8. Yung 8 kasi is yung kay, anong tag dito? Yung sa, hindi ko alam kung sa United Kingdom. Ano ba isang United Kingdom? Yung isa. May isa dun sa 8 eh. May isa dun sa 8. Kaya siya nag-8 siya. Kasi yung 8, UN, Vatican, kasama dyan ang Vatican, okay? So, 8, isinama na siya sa pang-7, kaya mundo. Okay? So, 8, tama niya, sabi dito, for the beast that, anong sabi dito? The receive and the angel. Nasaan ako, guys? Nasaan ako? 5 who have fallen. 1 is. Okay? 1 is, so Roman Empire, the other has not yet come, and the other has not yet come is, ito na yun. The world, the Babylon. Okay? One world government. Nasa one world government ba tayo ngayon? Tatanungin ko kayo, ang tao ba ngayon ay nasa one world government? Iisa ba ang takbo ng tao? Tatanungin ko kayo, iisa ba ang takbo ng tao? Aral, trabaho, kabalstusan, lahat ng kalayawan, lahat ng kababuyan, iisa ba? Lahat, iisa. Yes! Yan ang takbo ng tao. Tingnan niyo ang tao. Diba? Anong sabi doon? Yet come. Ito, sabi doon, it is the other has not yet come, it is the world. Ito na yon, this generation, and when he does come, he must remain only a little while. When we say a little while, mabilis lang to. Okay? Mabilis lang to. Parating na ang Panginoon, maniwala kayo. Parating na siya. Talagang, yung sobrang kidlat, na anamoy kidlat na isang paparating na ganon. Kasi sinadyan, namatay sila, matatanda na nun eh. Diba? Nung ang mga, sobrang tagal nilang nagsilbi sa Panginoon.
Ito, mabilis lang to. Sobrang bilis lang mga kapatid. Talagang kidlat ang pagbalik ng Panginoon. Okay, sinabi dito, verse 11, as the beast that was and is not, it is 8 but it belongs to the 7 and goes destruction. So, 8 nga to. Pero dahil ito ay parang maliit, isinama na siya sa mundo. Okay? So, sabi dito, and the 10 horns that you saw are the 10 kings who have not yet received royal power. So, the 10 horns represent of what? Royal power, governmental authority. Tingnan niyo ang mundo. May authority ba ang mundo ngayon? Yes. Fornication. Divorce. Binigyan ng freedom sa laman ng tao. Binigyan ng unforgiveness ang tao. Royal power yan, governmental authority yan para bigyan ng tao ng freedom. Diba? Pinupush nila ang, alam mo yun, yung respect other people. No, magsisimula ang respeto sa sarili mo, kapatid. Maniwala ka sa akin. Hindi mo kailangan ng mga batas para ganito, but hindi. Kailangan mo ay Diyos para makilala mo ang tunay na respeto. Kasi hindi ka re-respetuhin kung ang dila mo ay matabil pa sa matabil. Diba? Sumisigaw kayo ng mga, ano mo yun, yung ipapasa sa government na ganito, sumisigaw ang mundo ng ganyan. Sumisigaw ang mundo ng, kailangan namin ng freedom, kailangan namin, di ba? Yan ang sinisigaw ng tao. Yan ang authority ngayon na ibinigay, royal power, na inibigay, na 10 horns na ibinigay sa mga tao. Tingnan nyo. Ano ang sabi dito? But they are to receive the authority as the king for 1 hour. So 1 hour in heaven, siguro ito ay tinatalakay sa heaven for 1 hour. Mga kapatid, isearch nyo naman kung ilang oras sa heaven at sa earth ang 1 hour. Salamat po. Okay? Maraming salamat mga kapatid dun sa mga nag-search ng ilang oras ang 1 hour sa heaven, sa mundo. Kasi, di ba, sinabi nga ng Panginoon, 1 day in heaven is 1,000 years on earth. Okay? 1 day on heaven is 1,000 years on earth. So, ibig sabihin, 1 hour lang to. So, ilang years kaya tong 1 hour sa ating mundo? Kasi mabilis lang to, maniwala kayo. Sobrang bilis ito. Parating na siya. Talagang gulat na gulat ang tao sa pagdating niya. Hindi to natatagal ng mga 2030, hindi na to tatagal ng sobrang tagal. Isang iglap, mga kapatid, talagang fulfill ang propesiya ng Panginoon. Sinasabi sa atin dito, these are of one mind, and they hand over their power and authority to the beast. 41 years and 8 months. Kita nyo, 41 years and 8 months. Kailan nagsimula ang Jerusalem maging bansa? Kailan po nagsimula ang Jerusalem? Paminus naman ako, guys. Kung kailan naging bansa ang Jerusalem. Kung kailan naging bansa ang Jerusalem. Paminus ako sa 41 years at paano ako sa ating henerasyon ngayon, kung anong year ngayon. Kung anong year ngayon. Darating siya. Niwala kayo. Hindi na ito magtatagal. Darating talaga siya. It will be cut off talaga. These are one mind. Okay? 1949. So, 1949, tapos 1985 nagsimula ang kalaganapan ng kasamaan for 1 hour sa mga tao. 1985. Ito na po yung total na ano. So, 1985, nagsimula, kasi ang Jerusalem, dyan nagsimula ang bansa. So, dyan na nagkameron ng iba't ibang disease. Diba? Dyan na nagsimula. Kung mapapakinggan nyo, noong 1980s, may ganitong, nagkameron ng ganitong sakit, HIV. Noong 1980s, dyan nagkaano ng cancer. Diba? One mind na to eh. Authority over the beast. Kung ano yung ginagawa ng tao. Okay? 1985 plus 41 years. 2026. Ito ang sagot. Ito ang sagot. Yan ang sagot.
for 1 hour. Ikilabutan ako. He is coming. He is coming. Mabilis lang to. He is coming. Tingnan niyo ang tao. Hindi handa. Hindi handa. Hindi handa. He is coming. Mga kapatid, ang hinihiling ko lang po sa inyo ngayon, please, ako po'y nagmamakaawa sa inyo. Ang tanging maitutulong lang natin sa Panginoon sa bawat araw ay humingi ng awa. Hindi na po ito para sa atin, okay? Ang hinihiling lang po ni Miss Tinay, malala ang fall away, malala ang deception na yun. Ang hinihiling lang po ni Miss Tinay, humingi kayo ng awa sa tao, sa Panginoon. Awa ang kailangan natin. Hindi handa ang mga tao. Tingnan nyo, hindi po handa. Anong sabi dito? One mind. When we say one mind, they had overpower the authority of the beast. Iisa sila ng gusto, rebellion. Galit sila sa pamamaraan ng Diyos. Galit sila sa way ng Panginoon. This is one mind by the beast. Galit, rebellion. Sinasabihan mo na magbago, sasabihan ka ng kung ano-ano. Verse 14, mga kapatid, they will make war on the Lamb. Tingnan mo kasi nung inaaway nila ang Diyos. And the Lamb will conquer them. Kita niyo makikipag-away pa sila sa... Ayaw talaga nila ng authority ng Panginoon. Nakikipag-away sila sa kagustuhan ng Diyos. For He is tamaan, sabi ng Panginoon, and the Lamb will conquer them. For He is the Lord of Lords, King of Kings, and those with Him are called, chosen, and faithful. Tayo yun, tapat tayo, hindi lang tayo. Tayo, marami pong nagkalat sa ibang parte ng mundo na tapat sa Panginoon. Western country man yan, sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo ay kinamumuhian ng mundo sa pagsasabi ng kaloob ng Panginoon. Diba? These are called faithful and chosen. And we will overcome them. Yes. Sabi ko, darating talaga siya mga kapatid. Naniniwala. Iba ang pakiramdam ko. Naniwala kayo. Sa bawat araw, sa bigat ng galit ng Panginoon, ramdam na ramdam ko ang hinagpis ng Diyos sapagkat His people are destroyed by lack of knowledge and wisdom. Sa totoo lang po, kayang-kaya kong iwanan ng lahat. Pero hindi ko kayang iwanan ng Panginoon dahil sa ginawa niya sa akin. Para makilala at bago. Alam mo yun, para tumanggi ako sa kasamaan ng mundo. Kasi gaya ako ng tao sa makamundo dati. Isa akong mapanlait na tao dati, masama akong tao dati. Isa akong, alam mo yun, wala akong respeto. Talagang binigyan ako ng awa. Talagang ipinamukha sa akin ng Panginoon yung awa. Talagang ibinuhos niyang awa. Kaya kung ako'y kamuhian ng mundo, deserve ko yun. Diba? Kung ako'y kamuhian ng Panginoon, deserve ko yun. Sapagkat ako'y makasalanan. Kung ako'y kamuhian ng mga tao, okay lang, deserve ko yan para pagsilbihan ng Panginoon. Kasi hindi ko naman talaga deserve yung mercy ng Panginoon. Pinakita lang sa akin ng Diyos yung awa niya. Hindi po handa ang mga tao. Kitang-kita niyo, hindi po handa ang tao. Maniwala kayo. Verse 15, Revelation 17 verse 15. And the angel said to me, the waters that you saw were the prostitute seated are people and multitude and nation and languages, mga tao. And the 10 horns that you saw, they are the beast will hate the prostitute, authority. They will make her desolate and naked and devour her flesh and burn her up with fire. Binigyan ng tao ng freedom sa laman. Tingnan mo, busy sa school, busy sa trabaho, busy sa pera, sexual immorality, busy lahat. Binigyan ng tradisyon.
slave ang tao saan? Tradition of the people of the world. Okay? Tradition ng mundo. Pakinggan nyo, verse 17, for God has put into their heart to carry out his purpose by being one mind and handing over the royal power to the beast. Ibinigay daw po ng Panginoon sa bawat isang tao ang pagnanasa ng kanilang puso, purpose, kagustuhan to the power royal of the beast sa mundo. Mga taong makamundo. Diba? Ang rapture ay second coming. Okay? Second coming yan. Magkaiba lamang yung writer, but the same event. Paul is the writer of in Thessalonians, and Matthew is the writer on Matthew, on Gospel. That is not two events. That is one event, two creators. Galit po ng Diyos ang darating. Hindi nga tinuturo sa simbahan na may paparating ng pagsunog ang Panginoon. Pinipilit lagi na pagdurusa na po, tribulation ang nararanasan ng tao ngayon. Pagdurusa na ang nararanasan ng lahat ng problema, sakuna sa mundo, kaya ang mga tao ay walang peace. Tribulation na itong nangyari sa amin, kinamumuhian na kami. Pinipilit niyo pang mauuna palagi ang yan ay second coming, that one event, but two writer. Huwag niyong baliin at bigyan ng maling kahulugan ang salita ng Diyos. May paparating ang galit. Never nga kayong nakarinig sa mga content creator na may galit ang Diyos ay nandyan ang salita ng Panginoon. Amen? Never kayong nakarinig sa content creator na binanggit nila na may paparating na galit ang Diyos. Kung paano niya nilunod noon sa panahon ni Noah ang mundo, ngayon susunugin niya ang mundo. Andyan na ang talata, hindi pa rin kayo maniwala. Yan ang tao. Matigas. Kailangan pang parusahan para mangyari yan. At yan ang makakamit nila. Maniwala kayo. Kailangan nyo magbago. He is coming. Sabi ko sa inyo, He is coming. Magtiwala kayo. Sa mga kapatid, kayong mga nasa kapatid ko sa Panginoon, wala kayong dapat ikatakot. Kasi ang puso nyo ay hindi natatakot sa pagbabalik niya. Pero ang mga taong wala sa kaloob ng Diyos, dapat kayong matakot. Kasi hindi siya masaya. Okay? Tayong mga nasa kaloob ng Diyos, wala tayong takot na makita ang Diyos. Excited pa po kami sa pagbabalik niya. Talagang ninanamnam at ninanais naming makita na ang Panginoon at alisin kami sa mundong to. Okay? Kaya yung mga nasa Panginoon, wala kayong dapat ikatakot. Rejoice with me, my dear brother and sisters. We will go home. Pauwi na tayo. Okay? So sinasabi dito, one mind, inilagay ng Panginoon ang purpose sa bawat isang tao sa kagustuhan nila. For the beast, until the word of God are fulfilled. Verse 18, and the woman that you saw is the great city that has dominion over the kings of the earth. Church, ang nang-deceive sa tao. Matthew 24, verse 1 to 2. Nakikita mo yung building na yan? Wala kang nakikita, simbahang yan, na bato na nakapatong sa isa pang bato. They destroyed. Kingdom. Seek the kingdom of God, mga kapatid. For God so loved the world, and He gave His only Son. So kingdom. Seek ye His kingdom first. And the kingdom of God is inside of you. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maraming salamat po. Nagulat kayo, kung ilang taon, kung kailan siya darating. Nagulat kayo, diba? He is coming, mga kapatid. Talagang walang alam ang tao kasi spiritual ang lahat ng nangyayari.
Maraming salamat po. At ako po'y taos-pusong magpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako'y inilagay ng Diyos dito sa bawat araw para pagsilbihan kayo at bigyan kayo ng babala sa bawat araw, panatilihin kayong matatag sa inyong pananampalataya. Ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat ako ay inilagay niya sa ganitong posisyon para bigyan ng awa at para pagtulong-tulong tayo sa bawat araw, okay? So pasalamatan natin ng Diyos kasi napakabuti ng ating Panginoon, okay? Maraming salamat po. So bukas, may live po tayo mga kapatid. So see you tomorrow. Walang live pala tomorrow ang mga magde-devotion. So siguro guys, mga 7 na tayo, 7:30 tomorrow, no? So maraming salamat po. Mag-iingat po ang lahat at isang mapagpalang gabi po. Itutuloy natin, Revelation 18 tayo bukas, okay? Sa Babylon naman tayo, sa Babylon. Okay, the Babylon the Great. Maraming salamat po bago tayo maghiwa-hiwalay mga kapatid. Let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoong Diyos, dakilang Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat kami ay pinagbuklod-buklod nyo at pinananatili nyo matatag sa inyong pagmamahal at sa inyong awa, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoong Hesus, sapagkat lagi kayo nandyan nakagabay at kami pinananatiling matatag na magkakapatid sa inyong presensya at inyong pagmamahal. Tunay nga na inyong awa at ang inyong mercy sa lahat ng tao ay magpasawalang hanggan. At ito ay ninamnam at danas na danas po namin, Panginoon, ngayon. Kami nagpapasalamat sapagkat nakamtam namin at nalasap namin ang awa niyo, Panginoon, ang inyong biyaya at ang inyong pagmamahal sa amin. Panginoong Hesukristo, bigyan niyo po ang awa ang mga tao sapagkat hindi pa rin talaga nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po ay awa at mercy na ibigay niyo para baguhin ang kasamaan ng kanilang mga laman sa mundong ito. Titiwala kami, Panginoon, sa inyong kagustuhan, sa inyong kaloob. At balang araw, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang desisyon sa kanilang puso. Maraming salamat po. Hindi ko na po hahabaan ito, Panginoon, nang para mga kapatid ay makapagpahinga na rin po. Maraming salamat po. Ang lahat ng biyaya, pagpapala, ang lahat ng awa ay sa inyo lamang, Panginoong Hesukristo ng Nazaret. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one truly living God. Amen. Maraming salamat po. So, see you tomorrow mga kapatid, 7:30. Agaan na lang natin bukas, no? So, kapit, konti na lang. Okay? Konti na lang. Alam kong nagulat ang mga, di ba, 1 hour lang yon. Mabilis lang yon. Okay? Kasi, pamula nung ang Jerusalem ay naging bansa, diyan nagsimula ang dilubyo ng mundo. Kapit, pauwi na tayo. Maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi at sumayin nyo ang pagmamahal, kapayapaan at ang awa ng ating Diyos at higit sa lahat, ang peace na ibinigay niya sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi po at good night. God bless you po.